Hi guys, isang magandang umaga po sa lahat. Good morning everyone. At eto na nga, magluluto tayo. At ngayong umaga naman, saktong-sakto kasi nakabili ako ng galunggong. Buti na lang talaga dito sa amin guys, merong naglalako ng isda. Meron nga naglalako ng prutas, tas merong naglalako ng gulay. So, nas convenient. Kasi yung pupunta ka pa ng palengke kasi mamamasahe ka, ang mahal na ng pamasahe sa tricycle. Kaya ang laki ng tulong talaga pag may naglalako, no, yung nagbebenta ng mga ganto. At eto na, ang presyo ng galunggong for today ay 200 pesos per kilo. Minsan bumababa yan, nagwa 170, 180. So ngayong araw na to, 200 peso yung galunggong. At ito na, pagkatapos kong linisin guys, syempre nilagyan ko ng ng asin. Kasi ang plano ko nga dito, ipiprito ko lang muna. Okay, ito ay tips sa mga hindi pa marunong magluto talaga guys, no? Pag magpiprito kayo ng isda, siguraduhin yung mainit na yung mantika bago nyo ilagay yung isda. Kasi ang mangyayari, pag hindi pa mainit yung mantika guys, didikit sa kawali yung isda. Kaya minsan tuloy makita mo yung isda na pinirito mo, durog-durog. Mahirap kunin sa kawali. Yun ang tip ko for today. So anyway, eto na, naprito ko na guys at naisip ko na kung anong gagawin ko dito sa pritong isda. Balihin natin ko yung isda, yung kahalate gagawin kong sinigang, tapos tong kahalate gagawin kong sweet and sour. O, diba, dalawang potahe na yun, guys. So, eto na, meron ako ditong luya. Sakto lang yung dami. And then, syempre, itong garlic. Kailangan merong garlic kasi magigisa tayo. At syempre, pag may garlic, hindi mawawala yung onion. Pagkatapos, meron ako ditong bell pepper. Medyo mahal yung bell pepper, guys. 10 pesos ang isa. Kaya, isa lang muna yung binili ko. At syempre, meron din ako ditong carrots, 2 piraso lang yung ilalagay ko. Sa panahon ngayon talaga guys, ang mahal na ng bilihin, kaya kailangan talaga magaling ka mag-budget. Madiskarte ka kung paano mag-budget, hindi yung bara-bara sa pagbili. Alam niyo yun, kailangan talaga maging masinop at matipid tayo. Kasi syempre, para makasurvive ka sa panahon ng kahirapan. Dahil ang hirap talaga ng buhay ngayon. So anyway, eto na yung aking mga kakailanganin para sa ating sweet and sour. So, na-ready ko na guys at uumpisa na natin at magluluto na tayo. Okay, umpisa na natin. Maglalagay na ako ng cooking oil. At nung medyo mainit na guys, nilagay ko na tong onion. So, saute lang natin yan hanggang sa maging translucent yung ating onion. Pagkatapos, lagay na rin natin tong garlic. So, saute lang naman yan. And then, lalagay ko na rin tong ginger. So, gigisa lang natin silang lahat, no? Hanggang sa lumabas yung kanilang flavor. Hanggang sa maamoy na natin yung flavor nila. Ang bango-bango talaga. And then, syempre, lalagay na natin tong tomato. So, yun guys. Gigisa lang natin to hanggang sa maluto yung kamatis. Isa to sa pinakamadaling lutuin talaga. Actually, ito yung isa sa una kong natutunan nung nag-uumpisa pa lang ako mag-aral, magluto. So, kadalasan guys, ang ginagamit ditong isda, yung tilapia. Pero dahil nga ang meron ako dito galunggong, kaya why not, diba? So, pwede rin guys yung yung dalagang bukid. Masarap din yun. So, ito na, nilagyan ko na ng water. Pagkatapos, lalagyan na natin to ng mga pampalasa. So, lalagyan ko to ng MSG. Tak de Ajinomoto o yung bechin for the umami taste, no? At pagkatapos, lagyan na natin ng salt. And then, syempre, lalagyan na natin ng sugar. So, guys, lahat na nilagay natin pampalasa, walang exact measurement kasi it depends on your taste kung gaano karami yung ilalagay nyo. Kasi, syempre, kayo yung titikim, kayo yung kakain. So, anyway, nilagyan ko na rin ng black pepper, yung pamintang durog. So, yan na yan guys. Yan na lahat yung pampalasang inilagay ko. And then, ito ilalagay ko na tong galunggong. Pagkatapos, ilalagay ko na rin yung carrots at saka tong bell pepper. Isusunod ka na rin, ilagay ka agad. So, ganyan lang guys kadali.
So, sisimmer ko lang, tatakpan ko lang for 1 minute. Pagkatapos, ilalagay ko na yung yung vinegar. So, sakto lang yung lagay ko vinegar. Konti lang, guys. Parang may konting asim lang. Kasi nilagyan ko na to ng kamatis. So, konti lang ilalagay natin. And then, nakalimutan ko, guys, yung slurry. Yung pampalapot. So, yung slurry naman, lang naman yung water and cornstarch para lumapot yung sabaw mo or yung ginagawa mong sauce, no? So, nakalimutan ko kanina. Kaya hinabol ko na lang. Kasi mas maganda pag medyo, medyo thick yung sauce. Tignan nyo, gaya ng ganito, no? Mas maganda, parang mas masarap, syempre. Iba yung malapot-lapot yung pinaka-sauce. So, dahil patapos na tayo, guys, before I ended this video, magte-thank you po muna ako sa inyo lahat. Thank you guys for always watching my videos. At syempre, kung bago ka sa channel ko, please don't forget to like and subscribe. And syempre, don't forget to click the notification bell for new updates. Ayan na yung aking sweet and sour galunggong. So, itry nyo na kung hindi nyo pa po nagagawing lutuin. So, that's it, guys. I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. At sana abangan nyo pa po ako sa mga susunod kong isi-share na video sa inyo. Maraming salamat and God bless everyone. Bye-bye!